Nung nakarang araw, nagpunta kami sa isang napakagandang lugar dito sa probinsya namin na hindi ko pa napupuntahan at nagkaroon din kami ng ilang kaganapan doon. Pero bago ko iniwan ang kubo ay inilagay ko muna yung binili ko na panglagay sa bubong nito kasi nga nung araw na to ay maulan, baka mabasa yung mga gamit sa loob pag hindi ko pa ito kinabit. Pero dahil may kalayuan yung pupuntahan namin kaya kinakailangan maaga pa lang ay makaalis na nga ako dito sa kubo. Kaya ang pagkakabit ko nito ngayon ay pangsamantala muna dahil nung mga oras na yun ay nagmamadali na nga rin ako. Buti na nga lang tumila na yung ulan para maikabit ko na ito. Kinuha ko na nga yung hagdan dahil dyan nga ako dadaan para makaakyat ako sa bubong. Tibay nga rin itong hagdan na to dahil gawa pa nga yun ng gumawa ng CR kahit coco lumber lang ay nagtagal din. Ako pagdating ko nga sa taas kinakabahan ako dahil madulas nga yung bubong dahil kakatapos nga lang din umulan nung oras na yan. Alam ko marami na naman magtatanong dyan sa comment kung bakit ako ang gumagawa o naglalagay nito sa bubong. Alam ko naman na pwede ko lang ito ipagawa sa lalaki na pwede ko lang bayaran para maikabit ito para hindi na ako ang gumawa. Alam nyo naman na sobrang nanghihinayang ako sa pera kaya kapag alam ko sa sarili ko na kaya ko namang gawin ako nang gagawa. Kaya hindi naman porket babae ako delikado na pag ako ang gagawa. Mapalalaki man o mapababae ay kayang-kayang gawin to. Sa aming mga babae nakadepende na lang sa amin kung paano kami mag-iingat para maging ligtas kami sa lahat ng ginagawa namin. Saka isa pa nagbablog ako at ang gusto kong laman ng content ko ay yung mga kaganapan sa buhay ko. Naku, pasensya na pala may mga huni na naman kayong maririnig dito sa voice over ko dahil alam nyo na nandito ako sa bukid, may mga iba't ibang tunog na naman ng mga ibon. Pero okay lang, masarap naman yan sa tenga, masarap pakinggan. O baka naman isipin nyo ginagawa ko lang ito para sa content. Nako, yun talagang reality ng buhay naming mga vlogger. Alam nyo, kaming mga vlogger, basta alam naming pwedeng i-content ay gagawin namin. Nakakatuwa nga maraming nagsasabi na yung mga vlogger daw ay nagiging creative, maparaan, at higit sa lahat ay nagiging masipag. Kaya nga isa yun sa kagandahan na merong social media ngayon na pwede natin gamitin para maipakita natin yung mga talento natin. Ako, wala pa man ako sa vlogging, mahilig na talaga ako magkumpuni ng mga bagay-bagay lalo na sa bahay. Kaya kahit alam ko namang pwede kong iutos o ipagawa, ay ako na lang ang gagawa kung alam ko naman na kaya kong gawin. Kaya bukod sa nanghihinayang ako sa pera at para may mai-content na rin, ay hilig ko na talagang magkumpu-kumpuni sa bahay. Kumuha nga muna ako ng kahoy na pwede kong ipatong sa inilagay ko para kahit papano hindi naman ilipad ng hangin. Nakalimutan ko kasi nawala na pala akong alambre dito na pwede kong gamitin panali para hindi ilipad ng hangin yung nilagay ko. Pero pagtapos nga ng lakad o pagpasyal namin sa lugar na pupuntahan namin, bibili nga ako ng alambre at aayusin ko ulit ito pagdating ko. Ganito nga ako kakontento sa buhay ko. Kapag nga may ginagawa ako at hindi ko natapos ay okay lang para sa akin. Ang importante ay may nagagawa nga ako sa loob ng isang araw. Pero dati alam nyo kapag gumagawa ako talagang hindi ko titigilan yung isang bagay hanggat hindi ko natatapos kahit gabihin na ako. Pero ngayon na medyo umiidad na nararamdaman ko na yung panghihina ng katawan ko. Kaya ngayon ay okay na sa akin yung may natapos ako sa loob ng isang araw kahit papano. Mahirap kasi kung aabusuhin natin yung katawan natin sa mga gawain lalo na sa mabibigat na trabaho. Alam nyo hindi naman talaga pera ang puhunan natin sa pag-angat kundi ang sarili natin at ang kalusugan natin. Kaya nung magagawa natin kung may sakit na tayo at mahina na yung katawan natin, kaya kung pagod na tayo at pwede naman natin ipagpabukas yung ginagawa natin ay ipagpabukas na lang natin. Ang importante ay naumpisahan o may nagawa na tayo sa loob ng isang araw. Ayan, sa wakas at naikabit ko na rin. Sa mga susunod naman ay papaltan ko yung net niyan dahil may karupukan na din. Naku, mga pagsubok nga naman sa buhay, bigla-bigla na lang dumarating. Kung kailan naman aalis at papasyal ako ay nagkaproblema pa nga dito sa motor ko. Kaya pala palaging kumukupis ang gulong nito, palitin na nga yung pito at meron pang tumusok na matulis na bagay parang alambre o pako ata. At eto nga, pinaalis ko na rin yung tumusok. Bali, papaayos ko na nga lang rin muna bago kami tumuloy sa pupuntahan namin. At eto nga, sakto nagkita pa kami dito ni Ate Ge. Katrabaho ko nga siya noon nung nasa Jollibee pa ako. Bali, kapalitan ko nga siya sa station ko. Hello Ate Ge, I miss you Ate Ge. Dumaan na nga rin ako dito sa palengke dahil bibili nga ako ng ilang kakailanganin namin sa pagluluto. At nakita ko nga na naman dito yung mga taong tuwang-tuwa kapag nakikita tayo. Shoutout po sa inyo sa mga nanonood lagi ng vlog ko dito sa AnTV. Pagbungad nga namin dito sa bundok, nako, ito nga ang bumungad sa amin ang nakakatakot na daan. Kung sa personal nyo nga ito makikita, ay talagang aatras nga kayo kung first time nyong magdadrive dito sa daan na ganito. Dahil napakataas nga nito, hindi ko nga akalain na kinaya ko yan. Nakapag-drive naman na ako sa matataas na daan, kaso nga lang hindi ko talaga akalain na may mas tataas pa pala doon. Akala ko ngayon lang yung mataas na dadaanan namin, pero pagtungtong ko nga dito sa taas, agad ko nga natanaw itong isa pang mataas na dadaanan namin. Nako, nakakakaba nga yung mga daan dito, kaya kapag nagpunta kayo dito, sigurado kapag
pag una nyong punta ay kakabahan din kayo. Pero sabi nga nila hanggat hindi mo sinusubukan, hindi mo malalaman na kaya mo. Kaya sige lang, kahit matatarik, pataas at nakakakaba yung daan ay tuloy-tuloy pa rin kami dyan. Ang ginagawa ko nga dyan habang nagdadrive ako para matanggal yung kaba ko ay iniisip ko na lang na yung pupuntahan naming lugar ay yun yung mga pangarap ko. At yung mga dinadaanan naman namin na puro likuan na paahon at palusong ay iniisip ko na lang na yun yung mga pagsubok habang inaabot ko yung mga pangarap ko. Kapag kasi subok ka lang ng subok sa buhay at desidido na tuparin yung mga pangarap mo, gaano man kahirap yung pagsubok na pagdaanan mo ay kakayanin at makakamtan mo nga yung tagumpay na ninanais mo para sa pangarap mo. Kaya kahit hindi ako sigurado na kakayanin ko yung mga susunod na paahon na daan ay sinusubukan at nagpapatuloy pa rin ako sa pagdadrive dahil alam kong hanggat nagpapatuloy ako ay makakarating at mapagtatagumpayan ko yung mga pangarap ko. Sa mga taga Aurora Province nga po pala na nagbabalak din pumasyal sa lugar na to ay magdodoble ingat nga kayo lalo na sa parte na to na makipot yung daan dahil karamihan nga dito ay may bangin at wala ring gutter. Magdodoble ingat din kayo sa parteng likuan dahil may mga sasakyan na biglaan na lang sumusulpot. Basta pagdadaan kayo dito ay wag nga lang mabilis ang patakbo nyo. Baka isipin nyo mabilis yung patakbo ko dito. Hindi po, in-speed ko nga lang yan para mas mapabilis yung video. Ilan din sa parte ng daan ay maraming ang bato na nakakalat dahil may mga gumuho nga ditong lupa na may mga kasamang bato kaya mag-iingat din kayo dyan. Paglipas nga ng halos kalahating oras ay sa wakas malapit na nga kami at yan nga yung natanaw ko dito. May natatanaw na nga akong magandang view. At ayan, nag-drive na nga ulit ako. Grabe, bundok na bundok talaga dito sa dinaanan namin. Halos wala kang makikitang bahay dito. Bali, bago pa lang kasi itong daan na to. Dati nga ang daan nila sa dagat tapos sumasakay lang sila ng bangka para makarating sa Barangay Dibot. Napahinto nga ulit ako dito dahil may natanaw nga ulit ako ng magandang view. Ang sarap lang din talaga sa pakiramdam pag minsan nakakapasyal nga rin sa mga ganitong lugar. Habang nag-drive nga ako sa daan pa lang ay namamangha na ako. Lalo na at green na green nga yung mga nakikita ko. Kaya kahit mahirap yung daan papunta dito ay sigurado namang mag-e-enjoy ka. Napahinto nga ulit kami dito dahil sino ba namang hindi mapapahinto sa ganito kagandang view. Ito na ata yung pinakamagandang view na nakita ko sa nadaanan namin. Ito na nga pala yung tinatawag nilang Barangay Dibot na hindi ko pa nga nararating kaya talaga namang namamangha nga ako nung nakita ko ito. Nung nakita ko nga ito nasabi ko na akalain mong meron palang tinatago na ganito kagandang lugar ang Aurora Province. Ipapakita ko sa inyo magandang view. Tara. Ganda dito. Oh! Ganda! Grabe. Kahit sobrang hirap nung daan, pag naman nakarating ka dito, sobrang ganda. Ayun, no? Ganda, grabe. Yan ngang natatanaw namin na yan nga yung lugar na pupuntahan namin na tinatawag na Barangay Dibot dito sa Aurora Province. Kaya kung pupunta kayo dito, hanapin nyo lang ang Barangay Dibot. Pagbaba nga namin dito, agad bumungad sa amin itong mga resort dito. May mga ilang resort na rin dito para sa mga gustong mag-check-in kung gusto nyong magtagal ng ilang araw dito. Sayang nga lang at hindi ko nakuhanan ng video yung buong resort para sana maipakita sa inyo yung ganda nito. Pero hayaan nyo, sa susunod baka makuhanan na natin at maipakita ko na sa inyo. Ang ganda dito, napakalinis, tahimik at hindi masyadong matao. Kaya kung naghahanap kayo ng may peace na lugar, nako, eto na nga yung hinahanap nyong lugar. Nakiigib na nga rin muna ako dahil magsasaing ako para may magamit akong tubig. Kagandahan rin dito, mayaman sila sa tubig dahil napapalibutan nga sila ng bundok kaya marami rin silang source ng tubig dito. At ayan, nakapagsalang na nga rin kami agad ng sinaing. Buti na lang din meron akong portable stove na dinadala-dala namin kapag may picnic. Dahil may dala nga yung mga kasama ko na minarinate na hita ng manok kaya iihawin nga namin yun. Kaya ayan, gumawa na nga rin ako ng pantuho. Kasiyahan ko rin talaga pag nagpipiknik kami yung may mga iniihaw-ihaw, kahit mga gulay-gulay lang. Nako, yun talaga ang kumukumpleto sa picnic natin kapag meron yun. Naglaga nga din pala kami dyan ng pechay at naglaga rin kami ng palong. Meron din kami dyan lulutuin na balot. O diba, napakasimple lang ng handa namin pero siguradong mag-e-enjoy na kami niyan kumain. Ito rin talaga yung nagpapasarap sa picnic natin, yung mga nilagang talbos at yung mga inihaw. Kasama ko nga rin pala dyan si Arnie. Ayan, siya nga ang nagluto ng balot. Naku, kahit ine-edit ko na lang tong video na to, natatakam pa rin ako dun sa balot. Eto naman si Mayeng, kasama nga din namin. Best friend nga siya ni Arnie. Siya nga daw yung nagmarinate niyang iihawin namin. Naku, mga simple nga lang din ang kasiyahan niyang mga yan. Makapagdagat nga lang ay okay na sila. Tuwang-tuwa nga sila nung nakarating kami dito sa Dibot kahit hindi nga sila nagpaalam na pupunta kami dito. Alam kasi nila sa sarili nila na hindi sila papayagan kapag nagpaalam sila. Pero yan si Arnie, palagi ko nga
nga yan sinasabihan na magpaalam kapag may mga ganito kaming banding para naman aware yung mga magulang niya. Habang nagluluto nga kami dito, napakaganda ng tanawin namin dito. May natatanaw ka ng dagat at may natatanaw ka pang bundok. Sobrang lamig sa mata. Bumili nga rin ako dito sa pinakamalapit na tindahan at ang galing, may nakakilala nga sa atin kahit walang signal dito ay nakakapanood nga sila. Meron nga raw silang internet. Nakakatuwa nga rin yung mga tao dito dahil ma-entertain nga sila. Ayan, bumili nga ako kay nanay ng ice candy. 5 pesos nga ang isa, masarap nga. Fast forward na nga, hindi na namin na-videohan yung part na kumakain na kami dahil umulan na nga nun ng malakas. Habang kumakain nga kami ay umuulan at nakisilong na lang din kami sa bangka. Pagtapos namin kumain, sakto namang tumila na yung ulan at agad naman kami nagpunta dito sa parting dulo ng lugar na to dahil sabi nga nila maganda rin daw mag-picture-picture dito. At grabe, namanghanga ako dito kahit dulo na ay meron pa nga silang resort dito. Natuwa nga ako sa CR nila dito dahil naki-CR nga kami kaya nakita ko ang ganda nga ng CR nila kahit dulong-dulo na. Pansin nyo nga yung dyan sa may pader, tignan nyo may mga nakadikit nga na shell. Ang cute nga lang tignan. Private nga pala itong resort na to, maliit lang pero maganda at sobrang tahimik. Siguradong mawawala nga yung stress mo pag nandito ka, mag-chill-chill ka lang, pahinga ka, pag napagod ka, punta ka dito sa resort mo. Sobrang nakaka-inspire lang din nung nakita ko ito, pangarap nga din ito ng lahat na magkaroon ng sariling resort. May mga iilan-ilan din ditong rock formation at ang ganda rin ng view dito, matatanaw mo, dagat at saka bundok. Nako, ang sarap niyan tanawin, dyan ka magsasabi o maglalabas ng sama ng loob. Alam nyo, sobrang nagustuhan at nagandahan ko talaga tong lugar na to, nasabi ko nga nababalik kami dito. Kung wala kang pera, basta may panggas ka lang ay pwede ka na dito. Basta magbaon ka lang ng mga simpleng pagkain, pwede na kayo dito sa tabing dagat. Nung pauwi na nga kami, may nakita kami ditong nagduduyan at parang ang sarap nga ditong magduyan kaya nakiduyan nga muna kami. Niloloko ko nga sila, sabi ko pag marami kang problema dito ka lang pumunta tapos magduyan-duyan ka lang dito. Kagandahan pa dito sa lugar na to, sobrang sariwa nga ng hangin na madadama mo. Ayun, at parang batang nagduyan ang miss-an nyo, pagbigyan nyo na ako dahil minsan lang naman yan, palagi tayong nasa bukid. May nakapagsabi nga sa amin na mura daw ang isda dito kaya hindi ko talaga pinalampas na makabili nga ako bago kami umuwi. Tignan nyo naman yung mga isda nila dito, ang lalaki nga kaya naman talagang sobrang natuwa ako dyan dahil first time ko nga makahawak ng ganyan kalaking isda. Kaya nga siguro mura lang ang isda dito sa kanila dahil napakalapit nga lang ng dagat sa kanila. Tignan nyo tong isang malaki na to, yan nga raw yung masarap na isda. Sayang nga lang at hindi tayo nakabili dahil meron na nga daw may-ari niyan. Pero sana sa susunod na punta natin ay makabili na tayo para matikman natin yan. Masarap nga rin daw yan inihaw. Nakabili nga rin ako dyan pasalubong kila Papa yung maliliit nga lang na isda na masarap naman pang sigang at bumili na rin ako ng pusit. Ito nga po pala yung pangalan ng lugar na to kaya kapag pinuntahan nyo alam nyo na yung hahanapin nyo. Yung mga oras nga na ito ay pauwi na kami. Pag pauwi nga pala ay puro palusong na yung daan dahil nung papunta nga kami ay puro paahon. Nung pauwi na nga kami saka ko lang napansin na meron pala ditong napakagandang, matatawag ba natin itong falls? Grabe, sobrang natuwa talaga ako nung nakita ko to. Yan nga yung pinakagusto
gusto ko sa lahat. Gusto ko talagang iniinom yung mga tubig na nagmumula sa bundok dahil sobrang sarap nga niyan. Yung tipong pag ininom mo ay natural na natural yung malalasahan mo. Ang tawag nga sa amin yan ay buhay na tubig. Marami nga nagsasabi na mas safe daw yan inumin ng mga acidic. Sayang nga lang at napansin ko na walang daan pababa dyan para makainom sana ako. May kataasan din kasi ang kalsada na yan. Kung titignan nyo dito sa video, parang mababa lang pero mataas po yan sa personal. Siguro nga kaya walang daan ay pinagbabawal nga na bumaba dyan yung mga tao dahil syempre pinapangalagaan nga nila. Pero sobrang nanghinayang talaga ako na hindi ako nakainom ng tubig noon. Naisip ko lang na para mas magkaroon siya ng halaga, mas maigi siguro na naiinuman din ng mga tao. Lalo na yung mga bumabiyahe papunta sa Barangay Dibot kapag nga nauhaw sila at gusto nilang uminom ng masarap at malamig na tubig, pwede lang sana dito. Yun nga lang dapat pangangalagaan at pananatilihin nating malinis kapag pinahintulutan na tayong makababa dito para uminom ng tubig nito. Buti na lang at meron pa din ditong nadadaanan na malakas na tubig na nagmumula rin sa bundok at pwede nga rin tayong uminom dito. Kung gusto nyo nga mag-swimming, pwede rin dito. Dahil alam nyo, yung pabox na yan na parang pool, napakalalim pala niyan. Siguro nga ginawa nila yan para may mapagkunan sila ng tubig nung ginagawa nila itong daan dito sa bundok. Nako, sarap na sarap talaga ako sa mga ganyang tubig. Kaya tignan nyo naman, oh sige, inom lang. Ala, hindi ko na namalayan na sobrang haba na pala nitong vlog ko. Kaya pala inabot na ako ng gabi kaka-voice over dito. Paano ba yan? Pauwi na rin kami ng mga oras na yan at doon pa nga kami uuwi sa natatanaw nyo na yun. Maraming salamat po sa lahat ng tumapos sa video na to at sa lahat ng magsishare. Pasyal din po kayo sa lugar na to. Paalam!